The Handsome Ophthalmologist, written by Gemini. Babe, sigurado ka bang hindi ka sasama sa amin ngayong Sunday sa party sa Batangas? Tanong ni Stephanie sa kasintahang si Bobby. I'm sorry babe, kailangan ako ni Daddy sa weekend. Saka may lakad din kami. Bihira ko na nga lang makasama siya dahil sa problema sa kumpanya namin. Kaya pasensya ka na ha. Saad ng kasintahan niyang si Bobby. It's okay, naiintindihan ko naman yon babe. Bigyan mo nga ng time at makapag-banding kayong mag-ama. Wika naman ng dalaga sa lalaki. Yeah, pero babe, hihingi sana ako ng pabor sa'yo. Sana pumayag ka. Aniya nito kay Stephanie. Anything babe, basta kaya ko. What is it? Babe, kailangan ko ng 2 million para sa bago kong project na magpatayo ng bagong negosyo. Kung meron ka, pero kung wala naman, naiintindihan ko. Saad ni Bobby sa kanya. Sige, pero kailan mo ba kailangan babe? Magwi-withdraw pa kasi ako eh. Baka sa Lunes na, kaya pa ba? Aniya sa lalaki. Yes babe, pwede naman sa Monday na. Hihintayin ko na lamang. Anyway, mag-iingat kayo sa party nyo doon ha. Huwag ka masyadong lumalapit sa mga boys, okay? Sa akin ka lang. May plano pa tayo magpakasal, di ba? Saad pa ng kanyang kasintahan. Yes babe, alam ko yun. Huwag kang mag-alala. Nag-iingat naman ako. Ganyan kita kamahal. Wika ng dalaga sa kanyang kasintahan. O sige babe, aalis na ako ha. Basta, tawagan mo na lamang ako. Wait, magpapaalam muna ako kina tita at tito. Ani pa nito sa kanya. Ngumiti naman siya dito, saka tumayo at sinamahan nito magpaalam sa mga magulang niya bago ito nagpaalam na aalis na. Isang taon nang magkasintahan sina Stephanie at Bobby, pero wala pa rin nangyayari sa kanilang dalawa dahil naniniwala pa rin ang dalaga na ibibigay niya ang kanyang sarili sa unang gabi nilang mag-asawa. Iyon ang pangako niya sa kanyang sarili, kaya iniingatan niya ito sa tuwing gustong umungot sa kanya ni Bobby. Hanggang halik at romansa lamang ang kanilang ginagawa. Kapag alam niyang nag-iinit na sila pareho, ay pinipigilan na niya ang kanyang kasintahan. Hindi sa hindi niya mahal si Bobby, pero hindi pa talaga siya handa sa mga ganoong bagay. At naiintindihan naman siya ng boyfriend niya. Kaya mas lalo niyang minamahal ito dahil sa pagiging maunawain nito sa kanya. Although, hindi naman perfect ang kanilang relasyon ni Bobby. May mga times din na may hindi sila pagkakaunawaang magkasintahan. Una na roon ang pagdating sa pera. Minsan kasi, halos isang buwan, 3 beses itong umuutang sa kanya. Pero dahil mahal niya ito, ay pinapautang niya. Ni hindi na nga nito nababayaran ang mga perang hinihiram nito. At hindi din ito alam ng kanyang mga magulang. Ayaw niyang pag-awayan pa nilang pamilya ang tungkol doon. At ang pangalawa ay yung pagiging mabigat ang kamay ng boyfriend niya. Siguro nadadala ito sa emosyong mainit ang ulo nito at napagbubuhatan siya ng kamay nito. At ang pangatlo ay ang pagiging seloso nito na naiintindihan naman niya dahil siguro mahal lang siya ng kanyang kasintahan kaya ito naging ganoon. Stephanie anak, nakahanda na bang dadalhin mo this weekend? Tanong ng mami niya. Yes ma'am, nakahanda na po. Kayo ho ni Daddy, nakahanda na? Ganting tanong niya sa kanyang ina. Mamaya na siguro anak. Saad nito sa kanya. Sige ma'am, mauna na ho ako kasi gusto ko na pong matulog ng maaga. Wika ng dalaga sa kanyang ina. Sure anak, mauna ka na. Susunod na rin kami ng daddy mo. Saad pa nito sa kanya. Vice President si Stephanie sa kumpanyang pagmamayari ng kanilang pamilya at ang daddy naman niya ang President at CEO ng kumpanyang iyon. Sa kanila ang pharmaceutical company ng bansa
at sa kanila din ng Del Carmen Shipping Lines Company at pati na din ng Del Carmen Studio and Artist Center. At siya ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng iyon. Pagkatapos niyang makapagsuot ng pajama, ay humiga na ang dalaga at ilang sandali lang ay tuluyan na siyang hinila ng antok. Yaya Loring, nasabi na po ba ninyo sa driver na pakicheck muna ang van dahil yun ang gagamitin namin mamaya patungong Batangas? Tanong ni Stephanie sa kanyang Yaya Loring. Oo, Iha, sinabi ko na. Nakahanda na daw yun kahapon pa. Sagot pa ng kanyang Yaya Loring. Ah, salamat ho, Yaya. Wika na lamang ng dalaga dito. Sakay silang mag-anak ng hapong iyon patungong Batangas nang biglang gumewang ang sasakyan nila. Dado, ano nangyayari? Tanong ng daddy ng dalaga. Sir, nawalan ho tayo ng preno. Kahapon ko pa nga to hinanda eh. At kanina, chine-check ko pa bago tayo umalis. Saad ng driver. Diyos ko, Gonzalo! May truck! Mababangga tayo! Hysterical na sigaw ng kanyang ina. Ngunit huli na at sumalpok nga sila sa isang delivery truck at yun lang natatandaan ni Stephanie at tuluyan na siyang nilamon ng kadiliman. Hindi alam ni Stephanie kung gaano siya katagal na nakatulog pero nagtaka siya dahil madilim ang paligid niya. Wala siyang makita kundi kadiliman kaya nagsisisigaw siya. Baka kasi patay na siya kaya ganoon na nakikita niya. Puro kadiliman lamang. Bakit ang dilim? Mami? Daddy? Nasaan po kayo? Umiiyak na tawag ng dalaga sa kanyang mga magulang. Ma'am, nurse po ako dito. Wala ho ba kayong nakikita? Dinig niya ang tanong na nagpakilalang nurse sa kanya. Miss, bakit wala akong nakikita? Nasaan bang mami at daddy ko? Tanong niya sa babae. Wait lang po, ma'am ha. Tatawagin ko po muna ang doktor ninyo para ma-check po kayo. Pagka-uwi ka nun, ay narinig na lamang niya ang yabag nito palayo na lumabas ng pinto. Nang biglang bumukas ang pinto, kaya muli ay nagsalita si Stephanie. Hello? Anybody there? Tawag niya. Hello, Miss Del Carmen. I'm Dr. Carlos Sandoval. Sandali lang at i-check kita kung bakit wala kang nakikita. Sabi pa nito. Ilang sandaling pagsusuri ay tumigil na ang doktor, saka ito nagsalita. I'm sorry, Miss Del Carmen, pero kayo ay bulag na. May mga bubog sa loob ng mga mata ninyo na naging sanhi ng pagkabulag ninyo. Sorry to say this pero kung hindi ito maaagapan, ay tuluyan ka nang magbubulag for... No! This can't be! Hindi totoo yan! Nasaan bang mami at daddy ko, Doc? I need them! Miss Del Carmen, sorry to say this, pero wala na sila. Dead on arrival ang nangyari sa mga magulang mo. Nahihimigan niyang malungkot ang boses ng doktor. No, Doc, please. I need my parents here. Alam ko nagbibiro ka lang. So please, I want my mom. Please, Doc. Sorry again, Miss Del Carmen, pero totoo ang sinasabi ko. Pasensya ka na. Maiwan na muna kita. Pagkasabi nun, ay narinig niya muli ang papalayong yabag nito. No! Mommy! Daddy! What happened? Bakit niyo ko iniwan? Helpless ang dalaga ng mga oras na yun, hanggang sa nakatulugan na lamang niya ang pag-iyak. Nagising siyang may humaplos sa buhok niya. Mommy? Daddy? Iha, si Yaya Loring ito. Andito lang ako para sa'yo, anak, ha? Dinig niya ang wika ng Yaya Loring niya. Yaya, tell me po, hindi pa patay ang mami at daddy ko, hindi po ba? Garalgal ang boses na tanong niya sa kanyang Yaya Loring. Anak, pakatatag ka, ha? Kailangan mo maging matatag. Lalo pa't wala na ang mami at daddy mo. Kayanin mo ang lahat ng ito, anak, para sa mami at daddy mo. Gumaralgal din ang boses ng matanda. Tuluyan na talaga siyang napaiyak. Iniyak niya na iniyak ang sakit na nararamdaman ni Stephanie ng mga sandaling iyon.
Hindi niya alam kung saan siya magsisimula ulit na wala na ang kanyang mga magulang. Mga yakap at haplos sa likod ang naramdaman ng dalaga galing sa yaya niyang si Loring. Sa hospital ay hindi niya alam kung bakit hindi dumating ang boyfriend niya kahit malandalawin siya nito. Hanggang sa nakauwi na siya sa bahay nila. At sa burol ng kanyang mga magulang ay wala siya napansing presensya doon ng kasintahan niya. Kaya mas lalo siyang nalugmok sa sobrang lungkot. Buti na lang, andyan ang yaya Loring niya na umaagapay sa kanya. Nasa sulok lang siya habang nakikiramdam sa mga taong nasa paligid niya dahil naroon ang mga ito upang makiramay sa pagkamatay ng mga magulang niya. Si Attorney Salvador Aguilar ang lumapit sa kanya. Kilala niya ito dahil ninong din niya ito at family lawyer nila ang mabait na abogado. Iha, si Ninong Salvador ito. How are you? Tanong nito sa kanya. Ninong, andito ka po? Hindi makapaniwalang tanong niya sa may edad na lalaki. Yes, Iha. I am here. Basta, kailangan mo ko. Aniya nito sa kanya. Salamat ho, Ninong. Wika niya pa dito. Oh, by the way, Iha, meet my son, Harrison Aguilar. Isa siyang doktor. Kakauwi lang niya last week galing Singapore. Saad ng abogado sa kanya. Hi, how are you? The husky voice asked her. Siguro, ang gwapo nito. Base sa boses niya, parang ang gwapo. Bulong niyang wika sa kanyang sarili. I'm fine. Bahaw siyang ngumiti sa lalaki. Saka siya nakipagkamay dito. I'm Stephanie Del Carmen. Muli ay wika niya sa lalaki. Nice to meet you, Stephanie. I'm Harrison Aguilar. You can call me Harry. Saad pa nito sa kanya. Ngiti ang isinukli niya sa lalaki. Mabilis lumipas ang araw ay tuluyan na inilibing ang kanyang mga magulang. Ngunit kahit presensya ni Bobby ay wala. Kaya pakiramdam na lamang niya ay nag-iisa na lang siya. Anak, kamusta ka na? Darating daw ngayon si Attorney Salvador Aguilar. Kakausapin ka daw ukol sa kumpanya at sa last will and testament. Saad ng yaya Loring niya. Ya, paano ko haharapin ng kumpanya kung ganito ho ang sitwasyon ko? Baka magsialisan pa ang mga board members. Sagot ni Stephanie sa kanyang yaya Loring. Pero wala ka ng pagpipilian pa, Iha. Kailangan mong harapin ang responsibilidad mo. Kailangan ka ng kumpanya nyo. Sigurado ang abogado na ang bahalang mag-isip ng solusyon sa problemang iyan, Iha. Saad pa nito. Wala na po talagang ibang paraan, yaya. Kaya si attorney na ang bahala muna doon. Wika niya. Pero anak, wala ka bang planong magpa-opera ng mga mata mo? Kayang-kaya mo naman iyon ah. Saad pa nito. Plano ko na po yun, yaya. Pero maghahanap pa po ako ng magaling na doktor na pwedeng mag-opera sa akin. Yung makahanap talaga ng eye donor ko. Aniya sa kanyang yaya Loring. Tama anak. Kailangan mong makakita muli dahil kailangan ka ng kumpanya ninyo. At ang ibang ari-arian na nasa iyong pangalan. Muli ay saad ng may edad na babae kay Stephanie. Eksaktong alauna ng hapon nang dumating si Attorney Salvador Aguilar. Iha, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan mo muna makahanap ng taong aasahan mo sa kumpanya ninyo. Lalo na ang Del Carmen Shipping Lines. Marami kayong mga board members doon. Hindi pwedeng walang mamahala sa mga yon. Ano ba ang plano mo? Tanong ng abogado sa kanya. Tito, sa ngayon po, di ko pa maisip na pangatawanan ng kumpanya dahil hindi ako makakita. Pwede ho bang bigyan niyo muna ako ng ilang araw? Wika niya sa family lawyer nila. Sige Iha, basta alam mo naman kung paano ako matatawagan. Anyway, anong plano mo sa ngayon? Wala ka bang balak na magpa-opera sa mga mata mo? Muli ay tanong nito sa kanya. Plano ko na ho, tito. Pero sa ngayon, wala pa akong mahanap na magaling na doktor. Ang gusto ko kasi ay may eye donor na kagad para mabilis ang proseso at muli ay makakita na ako. Sagot nito sa kanyang abogado. My son Harrison, he's a doctor. He's an ophthalmologist. Baka pwede natin ilapit ang kondisyon mo sa kanya, Iha. What do you think? Tanong pa nito.
Sa narinig ay nagkaroon agad siya ng pag-asa na makakitang muli, kaya napangiti siya sa abogado. Talaga ho, tito? Kung ganon, pwede niyo po ba akong i-recommend sa kanya? Masayang wika niya dito. Sure, iha. Don't worry. Kakausapin ko si Harry about sa kondisyon mo. Actually, alam na niyang bulag ka. Pero wala pa siyang alam kung ano ang pwede niyang gawin para muli ay makakita ka. Unless na ma-check na niya ang mga mata mo. Saad pa nito sa kanya. Sige ho, tito. Tawagan na lang po ninyo ako kapag nakausap niyo na ho siya. At para na rin makapaghanda po ako. Wika ng dalaga dito. Okay, iha. Anyway, yun na lamang ba muna ang plano mo? Mag-iingat ka dito. Saad ng abogado sa kanya. Salamat ho, tito. Kayo din ho. Mag-iingat po kayo lagi. Nakangiting sagot niya dito. Stephanie anak, andito si Bobby. Kakausapin ka daw. Wika ng yaya Loring niya. Napakunot ang noon niya sa narinig. Bakit biglang sumulpot ang lalaking ito ngayon? Ano naman kaya ang sadya nito? Bulong niya sa kanyang sarili. Kasi noong kailangan niya ito para maging karamay niya, wala ito sa kanyang tabi at hindi man lang napakita ng kaunting presensya. Pero ganoon pa man, hinarap pa rin ito ng dalaga. Hi babe, how are you? I'm sorry kung hindi ako nakapunta sa'yo sa hospital at nakadalaw sa lamay ng parents mo. May mga inasikaso din kasi ako eh. At naging busy din ako sa bagong pinapatayo. What do you want, Bobby? Bakit kung kailan tanggap ko na kahit presensya mo ay wala? Ngayon, bigla ka nalang susulpot? Naiintindihan ko naman na busy ka. Pero nabulag ako, Bobby. Namatay ang parents ko. Alam mo ba kung gaano kahirap yun? Hindi na mapigilang hindi maiyak ni Stephanie sa harap ni Bobby. I'm so sorry, babe. Sana patawarin mo ako sa pagkukulang ko sa'yo. Hayaan mong bumawi ako sa panahong kailangan mo ko. Alam kong sobrang helpless ka, pero I can be your partner for life. Kung papayag ka magpakasal sa akin, hinding-hindi kita pababayaan. Marry me, Stephanie, at titiyakin ko sa'yo magiging mabuting asawa ko at aalagaan kita. Saad ng lalaki sa kanya. Naisip ni Stephanie na kailangan nga niya na makakatuwang sa buhay, lalo na sa sitwasyon nito ngayon. At siguro nga, ito na ang tamang pagkakataon na magpakasal siya dito. Sige, let's get married. Kailan mo ba gusto? Tanong niya ditong bahagyang nakangiti. Hindi muna ito nakasagot kaagad. Bobby, are you still there? Muli ay tanong niya dito. Yes babe, andito lang ako. Sige ba? Gusto mo ba sa susunod na buwan ay magpakasal na tayo? Wika pa nito. Talaga? Sige kung ganun, magpakasal tayo. Nakangiti niyang saad dito. Pagkaalis ng lalaki ay kinausap siya ng yaya Loring niya. Mukhang hindi ito sang-ayon sa pagpapakasal niya kay Bobby. Iha, hindi sa nanghihimasok ako sa mga desisyon mo. Pero bakit pumayag ka magpakasal sa lalaking iyon? Anak, wala akong tiwala sa kanya. Baka mas lalo ka pang maging miserable kapag nagkataon. Alam mo naman ang ugaling meron ng Bobby na yon. Masyadong mainitin ang ulo at nananakit pa. At kahit hindi mo aminin sa akin o pagtakpan mo siya, alam kong sinasaktan ka niya. Hindi ko lang sinasabi sa mami at daddy mo dahil baka magalit ka pa sa akin. Pero hindi ko kayang tignan ka na ganoon ang ginagawa niya sa'yo. Ayokong magsawalang kibo. Kaya sana iha, pag-isipan mo ang mga desisyon mo. Mahirap makasama ang taong kagaya ni Bobby. Mahabang wika ng yaya Loring niya. Pero alam niyo naman ho ang kalagayan ko, hindi po ba? Do I have a choice? Wala naman ho, di ba? Kailangan ko lang po talaga ang lalaki mapagkakatiwalaan ko sa negosyo namin, yaya. Sana maintindihan po ninyo. Nag-aalala lang ako sa'yo, anak. Pero kung sigurado ka na sa desisyon mo, wala na akong magagawa doon. Basta masasabi ko lang sa'yo, mag-iingat ka palagi. Muli ay saad nito sa kanya. Tumango siya dito, saka nagpasalamat. Nasa hardin si Stephanie nang hindi sinasadyang marinig niya ang boses ng isang kasambahay na nag-uusap.
Alam mo bang bago na aksidente sila Madam Melanie at Sir Gonzalo ay nakita kong pumasok sa loob ng kabahayan si Sir Bobby? Hindi ko alam ha, pero malakas ang kutob kong siya ang may kasalanan ng pagkakaaksidente ng mag-anak. Andoon siya nung inayos ng driver ang sasakyan at nang pumasok si Mandado sa loob ng bahay dahil ipinatawag siya ni Senyorita Stephanie. May ginawa ang lalaking iyon sa sasakyan. Natatakot lang ako magsalita dahil alam kong babalikan ako ng Bobby na yon. Masama pa naman ang ugali nun. Parang papatay ng tao kapag tumitig. Dinig niyang pag-uusap na nabusesa niya si Aling Cora. Ay, sinabi niyo pa Aling Cora. Talagang masama ang ugali nun. Sana maisipan ni Senyorita Stephanie na ipasilip ang CCTV sa garahe para makita niya o malaman doon kung sino ang may kasalanan sa nangyari. Basta ako, malakas din ang kutob kong si Sir Bobby ang may pakana ng lahat. Napansin ko pa nga siya nung burol ni na Madam at Sir eh. Nasa may di kalayuan lang siya at nakangisi pa. Kaya alam kong siya ang may kasalanan ng lahat. Mukhang pera yun eh. Kawawa lang talaga si Senyorita Stephanie kapag naging asawa niya yun. Asal hayop ang lalaking yun. Anong pinag-uusapan niyo dito ha? Bumalik na kayo sa mga trabaho niyo. Puro kayo chismisan. Pinapasahod namin kayo dito na maayos tapos chismis lang inaatupag nyo? Dinig niyang galit na boses ni Bobby. Napakunot ang noo niya. Kailangan niya mag-imbestiga sa nangyari sa parents niya. Kailangan niyang malaman kung totoo ba ang hinala ng mga katulong nila. Naramdaman niyang may papalapit na yabag sa kinaroroonan niya. Naaamoy niya ang pabango ni Bobby na humalo sa amoy sigarilyo nitong ginagamit. Hi babe, kamusta ka dito? Mukhang wala kang kasama. Tanong nito sa kanya. Sa kanya naramdaman ang pagdampi ng labi nito sa labi niya. Bobby, andito ka pala. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa lalaki. Namimiss kasi kita. Saka gusto kong dito na lamang ako titira, babe. Tutal, ikakasal naman na tayo, di ba? Saka may suhestyon ako sa'yo. Magpalit na lamang tayo ng mga bagong katulong. Wala na kasing ginawa mga yun kundi magchismisan. Sayang ang pasahod natin. Makapal ang mukhang wika nito sa kanya. Bobby, hindi ko gusto ang suhestyon mo. Saka matagal na sila dito sa amin. Kaya pamilya na rin ang tingin ko sa kanila. Sana huwag mo naman akong pangunahan sa mga desisyon ko. Saka yung gusto mong tumira na dito, saka na lang kapag kasal na tayo. Ayoko malaman ng mga kamag-anak ko ng family lawyer namin na nandito ka. Kahit hindi pa tayo kasal. Sana maintindihan mo. Wika niya sa lalaki. Matagal itong hindi nakasagot, kaya alam niyang nag-iisip ito. Kailangan niyang mag-ingat talaga. Sorry babe, concern lang naman ako sa'yo. Mababa ang boses nitong saad sa kanya. Salamat sa concern mo babe, pero sana maintindihan mo ko. Wika niya sa lalaki. Sure, naiintindihan ko. Anyway, andito pala ako para magtanong babe. Ano nga pala ang plano mo sa kumpanya ninyo? Lalo na sa kalagayan mo. Pero I'm willing to help. Alam ko naman paano magpatakbo ng kumpanya. Ako nang bahala sa plano ko, Bobby. Saka nag-usap na kami ng family lawyer namin. Kaya alam na niya ang dapat niyang gawin habang hindi pa ako okay. Putol niyang wika sa sasabihin nito. Ganon ba? May bala ka ba magpa-opera, babe? Baka mas lalo pang maging malala ang sitwasyon mo. Wag na lang kaya. Tutol ng wika nito. Hindi pwede, Bobby. Kailangan ako ng kumpanya namin. Kaya kailangan ko magpa-opera. Don't worry. May nahanap na akong magaling na doktor. Alam kong makakakita akong muli. Saad niya sa lalaki. Okay, babe. Kung yan ang gusto mo. Matamlay nitong wika. Hindi na niya pinapatagal ang plano niyang ipasilip ang CCTV. Pero itatago niya muna iyon. Kailangan niya magpa-opera muna. Agad niyang tinawagan ang abogado nila. Yes, Iha. What can I do for you? Bungad nitong tanong sa kanya. Tito, pwede ko na po bang makausap ang anak ninyo? Kailangan ko na po kasi magpa-opera. Available na po ba siya? Tanong niya dito. Yes, Iha. Mamaya pa darating ang anak ko. Sige, sasabihin ko sa kanya na ready ka na. Saad pa nito. Salamat, Tito. Pero saan niya po ako pwedeng ma-check up?
May klinik po ba siya? Muli ay tanong niya sa family lawyer nila. Yes, iha, may klinik siya. Magpasama ka na lang sa yaya luring mo para mapuntahan ang klinik na anak ko. Hihintayin ka na lamang niya doon. Ibibigay ko sa iyo ang address niya. Saad nito sa kanya. Thank you po, tito. Bukas na lamang po. Pagkasabi niya sa kanyang tito Salvador, ay binabaanan niya ito ng telepono. So, yun na talaga ang plano mo, Stephanie? Ayaw mo bang magpasama sa akin? Narinig niyang wika ni Bobby. Hindi niya namalayang andoon pa pala ang lalaki. Nakakapagtaka lang dahil palagi na ito nandito sa bahay nila. Kaya alam niya may binabalak itong hindi maganda. Kailangan niya maging alerto sa gagawin ng lalaki. Bobby, handyan ka pa pala. Kanina ka pa ba dyan? Tanong niya sa lalaki. Pero sa halip na sumagot ito sa tanong niya, ay iba ang sinabi nito. Bakit mo ipapaubaya ang kaligtasan at buhay mo sa isang estranghero na katulad ng doktor na yun? Sa narinig ay bumangon ang inis niya sa lalaki. Para kasing gusto nito ay inaalam ang mga kilos niya at mga desisyon niya sa buhay. Gayong ito ang may kahina-hinalang hindi maganda. Are you out of your mind, Bobby? Pati ba naman sa gusto kong ipagamot ang sarili ko ay questionin mo pa? Alalahanin mong hindi pa tayo mag-asawa. Pero kung makaasta ka, kasal na tayo at may karapatan ka na. Bakit pati sa pagpapagamot ko sa aking mga mata may sinasabi ka pa rin? Parang gusto mo akong pigilan ah. Estranghero baka mo? Doktor yon, Bobby. At harmless ang mga yon dahil pasyente nila kami. Huwag kang masyadong mahigpit sa akin. Dahil sa ginawa mo ay baka magbago. Magbago? Saan ha, Stephanie? Sa pagpapakasal mo sa akin? Do you think papayag akong huwag maikasal sa'yo? Ang dami ko ng sinakripisyo sa relasyon na to at pangarap ko, Stephanie. Kaya hindi ako makakapayag na ganun mo na lamang ako tratuhin. Galit na wika nito sa kanya. Saka siya nito sinakal sa leeg. Ano ba, Bobby? Let me go! Hirap na sigaw niya sa lalaki. Hindi kita bibitawan kapag hindi mo sinabing papakasalan mo ko. Papatayin talaga kita, Stephanie. Galit na wika nito sa kanya. Tigilan mo siya! Dinig niyang sigaw ng yayalo rin niya, sa kanya narinig ang paghampas ng matigas na bagay na kung saan ay hindi niya alam. Nabitawan siya ni Bobby. Saka siya pinuntahan ng yayalo rin niya. Tumawag na tayo ng pulis, Stephanie. Habang tulog pa ang lalaking iyan. Nakita ko sa CCTV na siya ang may pakana sa nangyari sa inyo noon. At may sadya iyon, kundi ang hayop na lalaking iyan ang pumatay sa mga magulang mo. Hysterical na wika ng may edad na babae. Yaya, totoo po ba yan? Pero bakit? Bakit na ginawa yun sa mami at daddy ko? Kayong mabait naman ang pakikitungo ng parents ko sa kanya. Naramdaman niya ang pagpatak ng luha niya sa kanyang mga mata. Iyan ang hindi ko alam, iha. Basta ang nakikita ko, mas magiging delikado ang buhay mo kapag siya ang pinakasalan mo. Ngayon, tatawagan na muna natin ang abogado niyo para matulungan ka sa problema mong ito habang may oras pa. Saad ng matanda sa kanya. Ito na nga ang tumawag kay Tito Salvador. Sa kanito sinabing magdala ng mga pulis para hulihin ang lalaking si Bobby. Mabilis nilang dinampot at dinala sa presinto si Bobby. Pero nagpasya siyang ikukulong niya muna ang lalaki bago niya ito sampahan ng kaso pagkatapos ng operasyon niya. Nang araw din yun ay nakipagkita siya sa anak ng Tito Salvador niya, si Dr. Harrison Aguilar. Good afternoon, Miss Del Carmen. Take a seat. Dinig niyang wika ng doktor sa kanya. Good afternoon, Doc Aguilar. Nakangiti niyang saad sa lalaki. So, sabi ng daddy ay gusto mo raw magpa-opera ng mga mata, Miss Del Carmen. Pero sinasabi ko sa'yo, matagal ang proseso ng operasyon. Lalo pa at maghahanap pa tayo ng eye donor na para sa'yo. Kaya mo bang maghintay at least 2 weeks para sa eye donor mo? Kasi kailangan ko pang makita at masuri muna ang mga mata na magiging eye donor mo bago ko isa ilalim sa eye transplant ang mga mata mo. But I assure you, makakakita kang muli. Pagbibigay ng assurance nito sa kanya. Kung ganun, Doc, kayo na lamang ho ang bahala kung ano mas maganda para sa ikabubuti ng mga mata ko. Tiwalang wika niya sa lalaki. Okay, so ngayon titignan ko pa ang mga mata mo, Miss Del Carmen, para mas malaman ko. Anyway,
maupo ka muna dito. Saad nito sa kanya at dahan-dahan siyang inalalayan maglakad. Naramdaman niya ang mainit na hinga nito na dumampi sa mukha niya at ang mainit nitong palad na humawak sa malambot niyang kamay. Tahimik lang siyang inieksamin ng doktor hanggang sa ilang minuto pa'y natapos na ito. Nakikita ko doon na maraming bubog sa kornea mo. Kaya iyon ang naging sanhi ng pagkabulag mo. Kaya I suggest na kailangan ka na maoperahan as soon as possible. Wika nito sa kanya. Sige, Dok. Kung yan ang desisyon ninyo at kung yan ang mas mainam na gawin, papayag ho ako. Saad pa ng dalaga sa lalaki. Okay, pwede ka na umuwi, Miss Del Carmen. Naputo lang sasabihin sana ni Dr. Harrison Aguilar nang tumunog ang cellphone nito. Kaagad nitong sinagot ang tawag sa kabilang linya. Yes, Dad. She is here po. Yeah. Tapos na po, Dad. Okay po. Dinig niyang kausap ng doktor ang ama nito. Miss Del Carmen, ako na raw maghahatid sa'yo sa bahay ninyo, kung okay lang sa'yo. Dinig niyang wika ng lalaki sa kanya. Ha? Sige po, salamat. Aniya sa lalaki. Tara, saad nito sa kanya at inalalayan siya palabas ng klinik nito. Tahimik lang si Stephanie sa loob ng kotse ng binatang doktor. Ang lamig na aircon sa loob ng kotse nito ay humahalo sa pabango nitong gamit. Masarap sa ilong. Nagpapasalamat din siya dito dahil ipinahatid pa talaga siya ng Tito Salvador niya para makauwi sa kanilang bahay. Pinauwi niya kasi ang yayaluring niya matapos siya nitong maihatid. We are here, miss. Masyado naman tayong formal, Doc. Pwede mo naman akong tawagin sa pangalan ko. Stephanie. Nakangiting wika niya sa lalaki. Okay, miss. Stephanie. Andito na tayo sa inyo. Pero kailangan muna natin magbusina para makapasok tayo sa loob. Saad pa nito. Sige, Doc. Oh, ikaw naman tong Doc ng Doc sa akin. You can call me by my name. Harrison or Harry. Kung saan mo gusto. Natatawang wika nito sa kanya. Okay, Harry. Kimi ang ngiti niyang sabi dito. Bumusina nga ito at ilang sandali lang ay bumukas na ang kanilang gate. Saka umusad ang sasakyan papasok sa loob ng kanilang garahe. Iha, may inihanda akong merienda niyong dalawa ni Dr. Harry. Halika kayo sa komedor. Wika na yayaluring niya. Inalalaya naman siya ni Harry sa paglalakad. Naramdaman ni Stephanie na mabait at gentleman ito. May girlfriend na kaya ito? Piping tanong niya sa kanyang sarili. Naramdaman niya ipinaghila siya ni Dr. Harrison ng upuan, saka siya binigyan ng cassava cake na niluto ng yayaluring niya. Masaya nilang pinagsaluhan ng pagkaing iyon. Pero umalis naman kaagad ang lalaki dahil may pasyente pa daw ito na 4:30. Kaya wala siyang nagawa kundi ang magpasalamat na lamang dito. Hindi na nagpakita si Stephanie sa presinto kahit gusto pa ni Bobby na pumunta siya doon dahil gusto niya raw itong makausap pero hindi niya ito pinagbigyan. Ang plano niya ay saka na kapag nakakita na siya at makita niya ng muli kung gaano kademonyo ang taong itong naging dahilan sa maagang pagkawala ng mami at daddy niya at ang taong nanloko sa kanya ng matagal na panahon. Plano niyang mabulok ito sa kulungan. Mabilis nga lumipas ang 2 linggo na makatanggap siya ng tawag galing kay Harry. Actually, palagi na rin silang nagtatawagan at nagkwekwentuhan ng lalaki tuwing hindi ito busy. Mabait at caring ito sa kanya. Hindi nga niya alam kung sa pagiging pasyente lang siya nito kaya ito nagiging caring sa kanya. Pero bakit umaasa ang puso niya na may masigit pa roon? Stephanie, may nakita na akong eye donor mo at na-check ko na siya. We better go for an operation as soon as possible. Kung handa ka na. Wika nito sa kabilang linya. Talaga, Harry? Salamat naman. Sige, kung sa tingin mo ay kailangan ko nang maisagawa ang operasyon agad, willing naman ako. I trust you, Harry. Natatawang saad niya sa lalaki. Okay. Bukas na umaga ang operasyon mo. Kaya mamayang gabi, kailangan naka-admit ka na dito. Pero kapag sa umaga, sa operating room ka na, understood? Wika pa nito sa kanya. Sure. Nakangiti niyang sagot dito, kahit hindi siya nito nakikita.
Masaya niyang ibinalita sa Yaya Loring niya na bukas na ang operasyon niya. Salamat naman sa Diyos, anak. Dininig niya ang panalangin ko. Sana maging successful ang operasyon mo at makakita ka ng muli. Naiiyak na wika ng kanyang Yaya Loring. Salamat po, Yaya. May tiwala naman po ako kay Doc Harrison, kaya talagang magtitiwala ka, anak, dahil mabait siya at gwapo pa. Putol pa nito sa kanyang sasabihin at kinikilig pa ito. Yaya, kayo po talaga. Pilya din po kayo. Naku anak, kapag nakakita ka na, ewan ko na lang kung hindi ka magkagusto sa gwapong doktor mo. Saka, mas bagay kayo kaysa sa Bobby na yon. Ang sama pa ng ugali. Ugaling demonyo. Kaya nakakainis. Wika ng matanda sa kanya. Talaga ho ba? Natatawang saad niya dito. Oo, kaya kung magbo-boyfriend ka ulit, si Dr. Harrison na lang ang nobyohin mo. Bagay kayo, at puro pa kayong mababait. Kinikilig pa rin nitong wika sa kanya. Si Yaya talaga, nakakahiya po. Nang hapong iyon, ay dinala na siya ng Yaya Loring niya sa hospital. Sinundo din siya ng Tito Salvador niya. Ito na rin ang nagsilbing pangalawang ama niya. Sa hospital suite niya ay dumating naman si Harry. Kaagad siyang binati nito. At kahit hindi niya nakikita ang binata, ay alam niya nakangiti ito sa kanya. Stephanie, okay ka lang ba dito? Tanong nito sa kanya. Yes, Harry. Excited na ako makakita. Nakangiting sagot niya dito. Don't worry. I will do my best para gumaling ka. Saad pa nito sa dalaga. Thank you, Harry. Ngiting sabi niya dito. Huwag ka munang mag-thank you. Saka na kapag magaling ka na, okay? Anyway, may dala akong prutas para sa'yo. Baka gusto mong kainin nito mamaya. Makakabuti to para sa mata mo. Kaya kumain ka nito o after na operation, okay? Malambing nitong wika sa kanya. Salamat. Ayan ka na naman. Salamat. Thank you. Tinagalog mo lang eh. Basta, umasa kang gagaling ka ha. Saad nito sa kanya. Naramdaman pa niya ang paghawak nito sa kamay niya. Sige. Aasahan ko yan ha. Wika na lamang niya dito. Para maitago ang kabang nadarama niya sa tuwing nakahawak ito sa mga palad niya. Umaga pa lang ay nasa operating room na si Stephanie. Excitement at kabaan nararamdaman niya sa mga oras na yon. Pero naniniwala siya sa kakayahan ng binatang doktor. Kaya alam niya magiging safe siya pagkagising niya. Steph, are you ready? Tanong nito sa kanya. Yes, Harry. I'm ready. Okay, tuturukan ka na namin ng anesthesia at pampatulog para masimulan ko na ang pag-opera sa'yo. Don't worry, hindi kita hahayaang masaktan. Trust me. Pagkawika nito sa kanya, nagulat siya sa sumunod na ginawa nito. Hinalikan siya nito sa noo, saka pinisil ang kanyang pisngi. Gusto pa sana niyang magtanong kung para saan ang halik na yon, pero tinurukan na siya ng anesthesia at pampatulog, at ilang minuto lang tumalab na ang mga iyon, at hindi na niya namalayan ang sumunod na sandali, dahil kaagad siyang hinila ng antok. Nagising siyang madilim ang paligid niya, siguro dahil nakabenda pa siya, pero hindi niya alam kung gaano kahaba ang itinulog niya, basta ang alam niya ay tapos na ang operasyon niya. Yaya, andito ka po ba? Mahinang tawag niya sa kanyang yaya, pero sa halip na ang Yaya Loring niya ang sumagot, ay si Harry ang sumagot. Hi Step, it's me Harry. How are you feeling? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Harry, hindi pa ba pwedeng buksan ang mga mata ko? Tanong niya sa lalaki. I'm sorry Step, pero hindi pa pwede. After 3 days pa, bago ito pwedeng buksan. Masuyong wika nito sa kanya. Ganoon ba? Akala ko kasi pwede na. Pilit ang ngiti niyang saad dito. Hindi pa. Basta 3 araw pa bago pwede buksan ang benda ng mga mata mo. Muli ay wika pa nito. Tumango na lamang siya dito. Gutom ka ba? May prutas ako dito. Harry? Si Yaya. Putol niyang tanong sa sasabihin ng lalaki. Umuwi muna si Yaya Loring. Mamaya daw babalik na siya.
Kaya nagpresenta akong ako na muna magbabantay sa'yo since off ko naman ngayon. Kaya nandito ako. Wika pa nito. Salamat ha. Marami na akong utang na loob sa'yo, Hari. Hindi na kaya to parte ng trabaho mo bilang isang doktor ko. Saad pa ng dalaga. Alam mo, marami naman akong dahilan para bantayan kita dito. Una, pasyente kita. At sinisiguro kong okay ka kapag nagising ka na. Pangalawa, kaibigan ng daddy mo, ang daddy ko. Family lawyer nyo nga, di ba? Pangatlo, magkaibigan na tayo. Kaya andito ako para sa'yo. Mahabang wika sa kanya ng lalaki. Muli ay tumangutango naman siya dito. Wala kasi siyang lakas ng loob para magtanong sa binata kung bakit siya hinalikan nito sa noo nung bago siya operahan nito. Nauunahan kasi siya ng hiya. Mabilis lumipas ang 3 araw ay excited na ang dalaga na makakitang muli. Kaya hindi niya mapigilang huwag maging emosyonal at bumulong sa hangin. Mommy, Daddy, kung nasan man kayo ngayon, alam kong binabantayan niyo ko. Disisit na po, makakakita na ako muli. At ang una ko pong plano ay ang puntahan kayo sa puntod ninyo. Mahal na mahal ko po kayong dalawa. At sobrang miss ko na po kayo ni Daddy. Bulong niya sa hangin. Stephanie, are you okay? Ready ka na ba na buksan ko ang benda mo? Tanong sa kanya ni Hari. Yes, Hari. I'm ready. Nakangiting wika niya dito. Naramdaman niya ang dahan-dahan nitong paghawak sa mga mata niya at ang pagtanggal nito sa mga benda ng mga mata niya. Ilang sandali lang ay tuluyan na nitong natanggal ang mga benda. Now, open your eyes, Stephanie. Malambing na wika nito sa kanya. Dahan-dahan nga siya nagbukas ng kanyang mga mata. Madilim sa kamalabo ang una niyang nakita, kaya sinabi niya kay Hari ang nakikita niya. Hari, malabo at madilim. Para maiiyak niyang saad dito. Close your eyes and open again. Slowly, sweetie. Ani nito sa kanya. Agad naman niyang sinunod si Hari. Ilang sandali lang ay nakita na niya ang paligid niya. Sa kanya nakita ang gwapong muka ng isang lalaking nakasuot ng puting uniforme. Alam niyang si Hari iyon. Anong nakikita mo, Step? Tanong ng lalaki sa kanya. Gwapo. Kusang nadulas ang mga labi niya. Niloko mo pa ako. Ikaw talaga. Nakangiting wika nito sa kanya. Natawa na lamang siya sa tinuran ng lalaki. Mabilis tumaan ng ilang araw bago siya tuluyang na-discharge at nakauwi na sa kanilang bahay. Agad niyang inasikaso ang mga negosyo nila at ang pagdemanda niya kay Bobby. Nakita ng malinaw ng dalawang mga mata niya kung paano tanggalan ng preno ni Bobby ang sinasakyan nilang van. Naroon nga ito ng araw na pinatawag niya si Mang Dado para magtanong kung maaayos na ba nito ang sasakyan. Sinira lang naman ng Hudyo ang preno. At kasabay ng pagkawala ng mga magulang niya ay ang pagkamatay din ng mabait at loyal nilang driver na si Mang Dado. Naulila tuloy ni Mang Dado ang 4 nitong anak na pawang nag-aaral pa. Nagpasya na rin ang dalaga nang bigyan ng sapat na edukasyon ang mga anak ni Mang Dado at tulong pinasyal sa mag-ina nito. Para kahit papano'y may maitulong naman si Stephanie. Muli sila nagharap ni Bobby ng hapong iyon. Humpak ang pisngi nito nakita niya. Kakaiba ito sa Bobby na kilala niya. Nanlalalim din ang mga mata nito at may mga pasa sa muka. Mukhang pinahirapan nito sa loob ng kulungan. At ang pag-ibig niya sa lalaki ay napalitan ng pagkamuhi at galit. Dahil dito'y sinampal niya ito na ilang beses at pinagsalitaan ng masasakit na salita. Anong ginawa mo sa mommy at daddy ko, Bobby? Bakit mo sila pinatay? Ano? Dahil ba sa kayamanan? Ganoon ka na ba kaswapang sa pera para magawa mo yun? Wala ka bang konsensya? Minahal kita. Kahit maraming tao ang ayaw sa'yo pero pinaglaban pa rin kita. Kahit alam ko may mali. Kahit alam ko hinuhut-hutan mo lang ako. Ang kapal ng mukha mong gamitin ako para sa lumulubog na negosyo ninyo. Ang sama mo. Pinatay mo na nga ang parents ko. Pati ang kawawang driver namin, dinamay mo pa sa kahayupan mo. At ngayon, muntik mo pa akong patayin.
Talaga bang wala ka nang natitirang konsensya dyan sa puso mo? Umiiyak niyang sumbat sa lalaki. I'm so sorry, Step. Nabulag ako sa inggit at bisyo ko. Sorry talaga. Umiiyak na nitong wika sa kanya. Mabubuhay ba ang mga pinatay mo ha sa isang sorry mo? Sana hindi na lamang kita nakilala. Sakang salot sa buhay ko, Bobby. Kung gusto mo umutang, pinibigay ko naman sa'yo. Dahil akala ko sincere ka sa nararamdaman mo sa akin. Pero balat kayo lang palang lahat ng pinapakita mo. Hindi kita mapapatawad, Bobby. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong pagsira sa pamilya ko. At sana, nakakatulog ka tuwing gabi dahil sa ginawa mo. Iyak niyang saad sa lalaki, saka siya tumayo na, at walang emosyon niya itong tinignan at nagsalita muli. Mabubulo ka dito, at kahit ano pang gawin mo, wala nang pag-asang mapatawad pa kita. Muli ay wika niya sa lalaki, saka siya humakbang palabas ng presinto. Pagkatapos niyang pumunta sa presinto, ay dumiretso na rin siyang puntahan at bisitahin ang mga magulang niya. Umiiyak siyang bumulong sa kawalan, habang tinititigan ang mga lapida ng mga magulang niya. Mommy, Daddy, mabibigyan ko na rin ho kayo ng hustisya. At sana, bantayan at gabayan niyo po ako sa mga plano ko sa buhay. Pati na rin po ang naiwan ninyong mga negosyo. Mahal na mahal ko po kayo. Sobra-sobra ko na din po kayong namimiss. Patak ang luhang saad niya sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. Matapos niya mag-alay ng dasal sa mga ito, ay nakangiti siyang humakbang paalis. Sa mga sumunod na araw, ay nahatulan na rin si Bobby Rios ng habang buhay na pagkakabilanggo. Noong araw din yun ay ang pagkabalik niya muli sa kumpanya nila bilang bagong CEO at president ng kanilang negosyo sa tulong ng kanyang tito Salvador. Naging maganda ang takbo ng kumpanya nila. Maraming tambak na trabaho si Stephanie sa araw-araw, kung kaya't wala rin siyang panahong kumain ng lunch dahil sa maraming meeting niyang dinadaluhan at mga papeles na dapat niyang pirmahan. Pero nagulat siya nang may dumating na delivery at isang pagkain niyon. Nagtaka pa siya kung saan galing, pero nasagot ang mga tanong niya nang may kumatok sa pinto ng opisina niya. Agad niyang pinagbuksan iyon. At ang nakangiting si Dr. Harrison Aguilar ang nasa labas ng pinto ng opisina niya. Harry, what are you doing here? Tanong niya sa binata. Para ayain ka mag-lunch. Mukhang hindi ka pa kumakain eh. Anyway, pwede ba? Wika ng binata sa kanya. Sure, pasok ka Harry. Nakangiting saad niya sa lalaki. Mukha kasing nakalimutan mo na mag-lunch dahil sa sobrang busy mo ngayon. How about a lunch with me? Actually, nag-order na ako ng pagkain para hindi ka na makatutol pa. Nakangising wika pa nito sa kanya. Ikaw talaga. Sige na nga since nandito ka na kakain na rin ako. Nakangiwing saad niya. Uy, mukhang napilitan yata to eh. Uuwi na lang kaya ako. Mabilis siyang tinampal nito sa balikat sa katumawa ng malakas at nagsalita dito. Hindi ko alam na may tampururot ka palang ugali at drama, Dr. Harrison Aguilar. Ngising wika niya sa binata. Kumain na tayo, okay? Kumakalam ng sikmura ko, oh. Narinig mo ba? Saad pa ng binata. Ewan ko sa'yo. Sige na nga, kumain na tayo. Natatawang wika na lamang niya. Pero naa-appreciate ng dalaga ang sweetness ng binatang doktor. At sa araw-araw niya itong kakwentuhan sa telepono, ay nahuhulog na rin ang loob niya sa binata. Paano ba naman kasi, ang sweet nito, maaalahanin at higit sa lahat, masaya itong kasama. Pakiramdam niya nawawala ang mga takot sa puso niya at lungkot sa buhay niya kapag kasama niya ito. Sana lang talaga ay may pag-asa silang dalawa para sa isa't isa. Dahil siya, hinihintay lang naman niyang magtapat ang binata sa kanya. At kapag nangyari iyon, siya na siguro ang pinakamasayang babae sa buong mundo dahil may isang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Hari anak, mukhang malalim ang iniisip mo ah. May problema ka ba? Tanong ng daddy niya. Dad, kayo ho pala. Kanina pa po ba kayo dyan? Ganting tanong niya rito. Yes son,
Actually, kanina pa kita tinatawag. Parang malalim yata ang iniisip mo. Do you want to share it with me? Anong nangyayari sa'yo? Nakangiting tanong ng kanyang ama. I guess, I'm falling for her, Dad. Saad niya sa kanyang ama. Do you mean kay Stephanie ba? Tanong nito sa kanya. Yes, Dad. I guess, in love na ako sa kanya. Mahal ko na nga yata siya, Dad. Pag-amin niya sa kanyang ama. Well, akala ko pagtingin kaibigan lang alam ko maibibigay mo kay Stephanie. Pero tila na in love ka na, anak. Actually, gusto ko naman siya para sa'yo. Saka, mabait na bata yan si Stephanie. Napakaganda din, kaya hindi ka lugi sa kanya. At mukhang katulad mo mahal ka na din niya, anak. So, ano pang hinihintay mo? Saad ng daddy niya sa kanya. Totoo ba, Dad? Halata mo rin bang mahal ako ni Stephanie? Hindi makapaniwalang tanong niya sa kanyang ama. Yes, at lalaki ako. Alam ko mga ganoong galawan ng isang tao nagmamahal. At kasama na kayo doon ni Stephanie. At alam ko ding hinihintay ka lang niya. Sagot pa ng daddy niya. Well, kung ganoon, pwede ko na yata siyang ligawan, Dad. Muli ay tanong niya rito. Kung ano ang nilalaman ng puso mo, anak, yun ang sundin mo. Basta ang payo ko sa'yo, mahalin mo ng tapat si Stephanie. Alam mo naman ang pinagdaanan ng batang yun. At kahit anak kita, magagalit ako sa'yo kapag sinaktan mo anak ng kaibigan ko matalik. Mahal kita, anak. At hangad ko ang kaligayahan mo. Nakangiting wika ng ama niya kay Harry. Thank you, Dad. Nakangiting saad niya dito. Oh, tamang-tama ngayon. Lunch na. At base sa nalaman ko, maraming trabaho at meetings ngayon si Stephanie. Kaya baka hindi pa nakakain ng batang yon. Bumabawi pa kasi siya sa nangyari sa mami at daddy niya. Wika pa nito. Thank you, Dad. Gagawin ko po yun kaagad ngayon. Mag-order ako ng pagkain paborito niya. At aalamin ko muna kay Yaya Loring ang mga gustong pagkain ng alaga niya. Para mapuntahan ko na rin siya ngayon. Saad pa ng binata sa ama niya. Well, that's good, anak. Tama yan. Dapat inaalam mo mga gusto ng babaeng mahal mo. Para ma-appreciate nila ang pagmamahal mo. Sagot pa nito sa kanya. Okay, Dad. Aalis na ho ako. Okay, anak. Ingat ka. Saad ng daddy niya sa kanito kinamayan. Agad nga niya nakuha ang mga paboritong pagkain ni Stephanie. Tuwang-tuwa pa nga ang yaya ng dalaga nang malamang liligawan niya na ang alaga nito. Bagay daw kasi sila, gwapo at maganda. At kahit lalaki siya, hindi niya pa rin mapigilang huwag kiligin. Ngayong nasa harap na siya ng Del Carmen Shipping Lines, kaba at excitement ang nararamdaman niya. Pero alam niya sa sarili niya na haharapin siya ng dalaga ngayon. Una niyang pinabigay sa guard ang pagkain, saka siya sumunod dito para mas masorpresa ang babae. At yun na nga, nasorpresa nga ito nang dumating siya. At iisa lang ang napansin ng binata. Mas lalong gumanda ang dalaga sa paningin niya, kahit pa mukhang stress ito ngayon dahil sa mga meetings at tambak na paperworks nito sa table nito. Pero ganun pa man, maganda pa rin talaga ito at malakas pa rin ang dating. Kahit pa noong una niya ito makita sa burol ng mga magulang nito. Aaminin niyang una niya palang nakita ito ay na-attract agad siya dito dahil sa kagandahan ng babae. Hindi nga lang niya napagtuunan ng pansin ang pakikipagmabutihan dito noon dahil busy siya sa kanyang propesyon. At dahil din kaka-move on lang ni Harry sa kanyang ex-girlfriend na Singaporean nurse. Kaya nga siya nagpa siyang umuwi ng Pilipinas para mas makalimutan niya ito. At dahil sa pag-focus niya sa trabaho, ay tuluyan niya nga rin nakalimutan ng babae. Siguro hindi ganun kalalim ang pagtingin niya sa dating kasintahan, pero minahal niya naman ito. Siguro hindi lang sila compatible sa lahat ng bagay. Harry, what are you doing here? Gulat na tanong ng dalaga sa kanya. Para ayain ko mag-lunch. Mukhang hindi ka pa kumakain eh. Anyway, may I? Tanong niya sa dalaga. Sure. Sorry, pasok ka. Saad nito sa kanya. Mabilis pa nga niyang pinasadahan ng tingin ang opisina ng dalaga. Maganda ito at mukhang elegante ang tingnan. Bagay sa magandang dalagang katulad ni Stephanie Del Carmen. At habang kumakain sila, ay tahimik lamang ito. Mukhang nakikiramdam. Kaya siya na ang kusang nagbukas ng paksa sa kanilang dalawa.
Dapat hindi ka nagpapalipas ng gutom. Masama sa'yo yon, Step. Unahin mo muna ang sarili mo bago ang lahat. Ayoko magkasakit ka. Malambing niyang wika sa dalaga. Tiningnan siya nito na parang nagtatanong ang mga mata. Siguro nga panahon na para sabihin niya dito ang nilalaman ng puso niya para sa dalaga. Stephanie, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I want you to be my girlfriend. May pag-asa ba ako? Tanong niya sa dalaga. Ha? Seryoso ka ba, Harry? Utal nitong tanong sa kanya. Yes, seryoso ako. Mahal kita, Stephanie. May pag-asa ba ako sa'yo? Tanong niya sa dalaga. Harry, hindi ka naman mahirap mahalin. Hindi ko na rin itatanggi o itatago ang tunay na nararamdaman ko sa'yo. Oo, mahal kita, Harry. Noong pauna ko narinig ang boses mo. Wika nito sa kanya. Kung ganon, tayo na? Tanong niya sa dalaga. Tumango naman ito bilang tugon. Bigla siya napatayo at niyakap ito ng mahigpit dahil sa sobrang kaligayahan niya. I love you so much, Step. Huwag kang mag-alala. Mamahalin kita higit pa sa ano paman. Nakangiting saad niya sa dalaga. I love you too, Harry. Hindi ko ina-expect na darating ka ngayon at magtatapat ka na sa akin. Sana, nagpakipot pa ako. Ngising wika ng dalaga sa kanya. Huwag ka na magpakipot pa. Bistado ka na eh. Ganting ngising saad niya dito. Nanlaki ang mga mata nitong tinignan siya. Tumawa na lamang siya ng malakas sa girlfriend niya. At kahit sila na ng dalaga, ay araw-araw niya pa rin nililigawan ito at inaayang mag-date kapag may vacant time sila. Minsan, katawagan niya ito sa telepono kapag pareho silang busy at hanggang tawag lang muna sila. Bagamat pareho man silang busy sa trabaho, ay hindi niya nakakaligtaang padalhan ng mga gifts ang dalaga. Flowers, pagkain, at kung ano-ano pa nagpapasaya sa puso ng babaeng mahal niya. Uy, mukhang in love ka, Doc ah. Sino ang maswerteng babaeng yun? Tanong ng kaibigan niyang nurse. Kayo talaga. Pati ba naman ang love life ko alam ninyo? Grabe talaga kayo sa akin ha? Wika niya sa mga nurse. Halata lang ho kasing in love kayo, Doc. Iba pong kislap ng mata niyo Parang may spark. Tumigil ka na, Nurse Yesha. Wika niya sa nurse niya. Hoy, nag-blush si Doc. First time ko nakakita na lalaki nagbablush ah. Kinikilig din pala kayo, Doc? Natatawang tanong ng mga ito. Magtrabaho na kayo, okay? Puro kayo po na. Tatawa-tawang saad niya sa mga ito. Binisita ni Stephanie si Harry ng gabing iyon. Akala pa nga niya'y busy ito sa hospital ngayon. Pero bakit andito ang lalaking ito ngayon? Tanong niya sa kanyang isip. Sweetheart, maupo ka. Akala ko'y nasa hospital ka pa. Tanong niya sa kasintahan nang matapos siya nitong halikan sa labi. Namiss kita Wika nito sa kanya. Magseryoso ka nga. Inis niyang saad sa lalaki kahit pa kinikilig siya. Yes, I'm serious. Namiss nga kita. Saka tapos na ang duty ko kaya dumiretso na muna ako dito. Sagot nito sa kanya. Ganun ba? Kumain ka na ba? Tanong niya sa binata. Hindi pa nga Saad pa nito. Sa narinig ay hinila niya ito patungong komedor saka naghain ng pagkain para dito. Pero ayaw nitong pumayag na hindi siya kasalong kumain nito kaya sumabay na lamang siya dahil baka magtampo na naman ng boyfriend niya. Pagkatapos nilang kumain ay nagpunta muna sila sa pool area ng bahay nila. Saka umupo at tumingin sa mga bituin ng magkayakap. Sweetheart, kapag ba mag-propose ako sa'yo ng kasal, tatanggapin mo ba? Tanong ng nobyo sa kanya. Nagulat siya sa tanong ng kasintahan. Hindi siya makapaniwalang ito ang magiging takbo ng relasyon nila. Sigurado ka ba sa gusto mo mangyari, Harry? Marriage is a lifetime commitment. Baka sa huli, pagsisihan mo maagang pagpapakasal natin. Wika niya dito. Seryoso ako, sweetie. Mahal kita. Kaya gusto ko na magpakasal tayo. Saad nito sa dalaga. Saka nito tiningnan siya sa mata. Ikaw ang bahala. Kung yan ang plano mo. Bakit ko naman tatanggihan yun? Mahal na mahal kita.
Saad niya sa lalaki. At nang siilin siya ng halik ni Harry sa labi, ay gumanti din siya ng halik dito. Alam niya sa sarili niyang mahal na mahal siya ng lalaking ito at handa na din siyang makasama ito habang buhay. At eksaktong first month sa rin nila ay nag-propose na nga ang kanyang kasintahan. Walang pasidla ng sayang nadarama ng dalaga nang makitang lumuhod sa harap niya si Harrison. Hi sweetheart. Alam mo namang kahit bago pa lamang tayong naging magkasintahan ay pinaparamdam ko naman sa'yo na sobra-sobra kitang mahal. At walang halong pagkukunwari yun. Sa harap ng daddy ko at sa mga malalapit dyan sa puso mo. Gusto kong marinig nila kung gaano kita kamahal. At alam kong marami pa tayong dapat pang pagdaanan sa relasyon natin. Pero alam ko din kayang-kaya nating harapin yun ng magkasama. Gusto kong palaging ulit-ulitin at sabihin sa'yo mga katagang ito na nararapat mo lang marinig. I love you very much. Wala akong hangad kundi mapasaya ka at makasama ka habang buhay. Kaya Stephanie, will you marry me? Umiiyak nitong wika sa kanya. Yes, I will marry you, sweetheart. Sagot niya habang umiiyak. At sa harap ng yayalo rin niya sa mga kasambahay at daddy at mga kaibigan ni Harry, buong pagmamahal siyang hinalikan sa labi ng lalaking pinakamamahal niya. Congratulations sa inyong dalawa ng anak ko, iha. Sabi ng daddy ni Harrison sa kanya. Umugong ang hiyawan at palakpakan ng mga taong sumaksi sa kasalan nilang dalawa ni Harry. Mga kamera na nag-iilawan para sa video at pictures. Sa hotel na pinagdausan ng reception nila ay walang tigil ang pagbati sa kanila ng mga bisita at kamag-anak nila. Lahat ng mga ito ay masaya sa kasal nilang dalawa ni Harry. At sa unang gabi nilang mag-asawa ay ibinigay niya kay Harry ang buong buo sa kanya. Masaya ang asawa niya nang malamang ito ang lalaking pinag-alalayan niya ng lahat sa kanya. Nagpasya silang mag-asawa na lumipad patungong Indonesia para doon mag-honeymoon ng 1 buwan. At sa loob ng 1 buwang honeymoon nila doon, araw-araw pinaparamdam ng lalaki kung gaano siya nito kamahal. Araw-araw nitong pinapadama sa kanya kung gaano siya kaimportante sa lalaki. At nang matapos ng 1 buwang honeymoon at bakasyon nila doon, balik trabaho na ulit sila. Dahil katulad niya ay marami na rin trabahong tambak sa hospital at sa klinik nito. Balak na rin itong tulungan siya sa kumpanya para hindi na daw siya mahirapan, lalo na at bubuo pa sila ng mga anak nila. 2 buwan pa ang nakakalipas nang malaman nilang mag-asawa na siya ay buntis na. Walang pasidla ng tuwa sa kanilang dalawa ang balitang iyon. Ingat na ingat pa ang asawa niya sa kanya at dahil maselan siya sa kanyang pagbubuntis ay palagi itong nasa tabi niya kapag kailangan siya nito. Sweetheart, I have something for you. Wika sa kanya ni Harry nang dumating ito galing hospital. Agad na namilog ang mga mata niya nang malamang may dalang surprise ang kanyang asawa. Wow! Talaga, sweetie? Ano naman yun? Excited na tanong niya dito. Here. Nakangiting nilapag nito ang sari-saring flavor na ice cream. Paborito niya kasi yon. Wow! Sweetheart! Thank you talaga. Ang sarap naman ito. Naglalaway sa tuwang wika niya sa asawa. Yes, of course. Basta para sa'yo, sweetie. Ibibigay ko para sa anak natin. Saad nito, saka nito hinaplos ang medyo may umbok na niyang tiyan. Halika, saluhan kita, gusto mo ba? Tanong ng lalaki sa kanya. Sure, tara sa kusina. Yaya Loring, halika po. Hiya, may dalang ice cream ang asawa ko. Masarap po ito. Tawag niya sa kanyang Yaya Loring. Sige iha, mamaya na ako. Kayo na muna ng asawa mo. Nakangiting saad naman ng matanda sa kanya. Thank you, sweetie, dahil inaalagaan mo ko lagi. Wika niya kay Harry. Huwag kang magpasalamat, sweetie. Dahil tungkulin ko alagaan at mahalin ka. Ako nga dapat ang magpasalamat sa'yo dahil kinumpleto mo ang buhay ko. Binigyan mo ako ng anak. At ito na nga oh. Saad nito, saka nito hinawakan muli ang tiyan niya. Salamat sa pagmamahal mo, sweetheart. Ikaw ang nagbigay liwanag sa madilim ko ng mundo. Ikaw ang nagbigay ng bagong pag-asa sa akin. Palagi kang nariyan para sa akin. Hindi ko makakalimutan na merong isang ikaw na nagmamahal sa akin ng tapat.
Wika pa ni Stephanie sa asawa. Dahil tayo naman talaga nakatadhana para sa isa't isa. Saad pa ng asawa niya. Alam mo, kumain na lamang tayo para makapagpahinga na rin tayong dalawa. Ang corny mo na, sweetheart. Wika niya sa kanyang asawang si Harrison. O ngayon, nakukornihan ka na sa akin? Ibig bang sabihin yan, sawa ka na? Nakangusong saad nito sa kanya. Ewan ko sa'yo. Dami mo talagang alam. Saka bakit naman ako magsasawa sa'yo? Pinanindigan nga kita, di ba? Nakangising wika niya sa lalaki. Sabi ko na nga ba, napilitan lang tong panindigan ako dahil wala nang pagpipilian. Malungkot na saad pa nito. Sus, alam mo sweetheart, ikaw ang karugtong ng buhay ko. Kaya hindi ako magsasawang mahalin at alagaan ka. Sobra kaya kitang mahal. Kaya tumigil ka na sa kakornihan mo, okay? Tatawa-tawang wika niya dito. Promise mo yan ha, pero seryoso sweetie. Masaya talaga ako dahil nag-iisang buong pamilya na tayo. Tingnan mo nga may anak na tayong paparating. Kaya pangako ko sa'yo, sabay nating aalagaan ang pamilyang binuo nating dalawa. Saad pa nito sa kanya. Mahal na mahal kita asawa ko. Kayo na magiging anak natin. Masayang saad niya sa lalaki. Ikaw din. Mahal na mahal na mahal na mahal kita. Kayo na magiging anak natin. Kayo ang buhay ko, sweetie. At excited na rin ako makita ang unang anak natin. At alam kong magiging mabuting ina ka sa kanya. Mabuti kang anak at asawa Ina pa kaya? Ang swerte ko talaga sa'yo, mahal ko. Wika pa ni Harrison sa kanya. Masaya ang buhay asawa niya sa piling ni Harrison Aguilar. At hihintayin na lamang niya ang paglabas ng unang nabuo nilang supling. Basta lahat ng pagsubok ay sabay nilang haharapin ng asawa niyang si Harry. Wakas. At dito nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Handsome Ophthalmologist. And if you like this story, please don't forget to like, comment, and subscribe for more wonderful stories. Paalam!